Choj-ian, napag-usapan na namin ng nanay mo. Plano naming ibigay sa iyo ang 70% ng shares ng Siang Group. Ha? Tingnan mo itong kasunduan. Kung wala kang anumang hindi gusto, gagawa ako ng formal na kasunduan. Ibibigay ko sa iyo sa iyong kaarawan. Choj-ian, ang mga shares na ito ang pinakamagandang kabayaran na maiisip ni nanay para sa iyo. Pagkatapos mong pumirma, dapat ka nang pumunta para sa kidney transplant surgery ng kuya mo. Wala akong anumang hindi gusto. Gusto ko ito. Ay, nga pala tay, nay. May regalo rin akong gustong ibigay sa inyo. Anong regalo yan? Bakit tila napaka-misteryoso? Nay, medyo espesyal ang regalong ito. Sa kaarawan ko na lang natin buksan. Ha 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 ha, sige, ikaw ang masusunod. Sa kaarawan mo na natin bubuksan. Ay, nay, mula pagkabata, lagi akong nakikinig sa inyo. Pero sa pagkakataong ito, ang katawan ko. Nais kong ako ang magdesisyon. Ang araw ng kaarawan ko rin ang araw ng pagsisimula ng eksperimento. Sigurado ka bang sasali ka? Ang Human Cryopreservation Experiment ay nangangailangan ng 50 taong pananatili sa loob ng cryo chamber, na may 70% tsansang mabaygo. Oo, sige. Darating ang mga dayuhang eksperto pagkatapos ng 3 araw. Bago iyon, kailangan niyang mapapirma sa kasunduan sa donasyon ng organ. Pero si Choj-ian ay anak natin, siya ang para sa anak nating lalaki, para saan pat ipinanganak siya kundi para sa kidney na iyon. Ah. Miss Sia, ayon sa investigasyon, ang unang pregnancy check-up ng iyong ina. At ang petsa kung kailan na-diagnose ang iyong kuya ng pambihirang sakit ay iisang araw. Hindi totoo. Ang pagmamahal ni na tatay at nanay ay hindi totoo. Hindi pala ako ang pinakamamahal na maliit na prinsesa ng pamilyang Siang. Ako ay batang ipinanganak para magbigay ng kidney sa kuya ko. Sigurado ako. Kung magpapatuloy sa pagsali, pirmahan ang nasa kaliwang bahagi kung sisuko sa pagsali. Pirmahan ang nasa kanang bahagi. Choj-ian, 3 araw na lang ay kaarawan mo na pag-isipan mong mabuti. Kuya. Choj-ian, malapit na ang pasukan. Ito ang regalo ni kuya para sa pasukan mo. Ah, ang ganda ng fountain pen, wow. Gustong gusto ko. HMM. Ano kayang isusulat ko? Halika, HMM. Choj-ian, handa na ang regalo ko para sa iyo. Siguradong magugustuhan mo. Halika sa opisina ko. Sige. Choj-ian, halika. Kuya, pwede namang iuwi ang mga alahas. Bakit kailangan ko pang pumunta rito? Napak-espesyal ng regalo ngayon. Nang matapos ito, gusto ko agad ibigay sa iyo. Ito ang pinakagusto mong makuha noong bata ka pa. Buksan mo, tingnan mo. Kidney Disease Treatment Foundation. Kidney Disease Treatment Foundation. Paano't hindi mo naaalala noong bata ka? Dinala ka ni na tatay at nanay sa ospital para sa check-up. Muntik ko nang makalimutan. Mula pagkabata, laging sinasabi ni na tatay at nanay na mahina ang katawan ko. Kaya madalas nila akong dalhin sa ospital para sa check-up. Noon, sobrang tiwala ko sa pamilya ko. Hindi ko man lang napansin. Nasa bawat check-up, matagal kaming nagtatagal sa kidney department. Bunso, huwag kang matakot, isa na lang ang kulang sa check-up. Pagkatapos, dadalhin ka ni na tatay at nanay para kumain ng masarap. HMM. Ang anak kong babae ang anak ko.
Kasalanan ni nanay, sobrang hirap natin, walang pera para sa kidney transplant mo. Kundi, bakit ka maagang nawala? Halos magkaedad lang sila. Pagkamatay niya, labis na nagdalamhati ang pamilya. Pero pagkatapos kong umalis, ang pamilya ko ay mag-aalala lamang na mawawalan ng pag-asa ang sakit ni kuya. Noong bata ka at nagpapa-check up sa ospital, nakita mo ang mga taong namatay dahil walang pera para sa operasyon. Kaya sumibaw lang ideya mong magtayo ng Kidney Disease Treatment Foundation. Sinabi ko na. Basta't gusto mo. Siguradong tutulungan ka ni kuya na matupad iyon. Marami na akong nakitang namatay dahil walang pera para sa operasyon. Pero marami na rin akong nakita na namatay dahil walang mahanap na kidney donor. Imposible, hinding-hindi ka hahayaan ni kuya na mamatay. Sa totoo lang, wala na akong pakialam. Dahil magkapatid tayo, natatakot lang ako na balang araw. Magkakasakit ka rin ng malubha tulad ko. Kung talagang darating ang araw na iyon. Kuya, ibibigay ko sa iyo ang kidney ko. Ah. Sa totoo lang ang tungkol sa pagiging sundalo. Sa totoo lang, ang tungkol sa pagkakasakit. Huwag kang mag-alala, basta't dumating ang araw na talagang kailangan mo ng kidney donor. Hindi magdadalawang isip si kuya na magpa-match para sa iyo. Hanggang sa puntong ito. Naglilihim pa rin kayo sa akin. Choj Ian, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? May nasabi ba akong mali, kuya? Hindi mo ba alam na mahina ang katawan ng kapatid mo? Bakit mo na naman siya pinaiyak? Humihingi ka agad ng tawad sa kapatid mo. Choj Ian, may nasabi ba akong mali, kuya, na ikinagalit mo? Ano yun? Sabihin mo agad kay kuya. Anak, ano man ang sama ng loob mo, sabihin mo kay nanay. Paparusahan ni nanay si kuya para sa iyo. Parusahan? Kayo ni tatay, talaga bang kaya ninyo? Sa harap ko, nagpanggap kayo ng maraming taon. Naloko nyo na rin ba ang sarili ninyo? Mingyo, sinasabi ko sa iyo, kung magkakasakit ang kapatid mo dahil sa galit sa iyo ngayon. Tingnan mo kung paano kita didisiplinahin, ako rin ay nag-aalala sa kalusugan ng kapatid ko. Kung may mangyaring masama kay Choj Ian, handa akong magpamatch at magbigay ng kidney para sa kanya. Siya Mingyo. Bakit ka pa rin nanalo? Ikaw ang may pambihirang sakit, hindi ko kailangan ng kidney transplant. Choj Ian, Choj Ian, Choj Ian, Choj Ian. Choj Ian, Choj Ian. Dapat ilihim ang kidney transplant surgery na ito. Hindi ba't umalis na sila sa ospital? Bakit sila nandito? Malalaman mo rin mamaya. Talagang nag-aalala sina tatay at nanay sa katawan ko. Pero hindi dahil nagmamalasakit sila sa akin. Kundi dahil kailangan ako ni kuya. Doktor, ang pagkahimatay ng anak kong babae ngayon, hindi ba makakaapekto sa kidney transplant surgery ng anak kong lalaki? Si Miss Sia ay malamang nahimatay dahil sa matinding stress. Basta't magpapahinga siyang mabuti, hindi ito makakaapekto sa kidney transplant surgery. Hindi makakaapekto sa operasyon, ayos lang haha, pero napakabait namin sa kanya sa bahay. Bakit siya bigla na lang nahimatay nang walang dahilan? Mingyo. Paano mo siya inasar sa opisina? Gaya ng dati, binigyan ko siya ng regalo. Malambing din ang pananalita ko. Pero bigla na lang siyang umiyak nang walang dahilan. Tapos, wala na siyang sinabing anuman. Ha, nako, si Choj Ian natin, sanay sa layaw sa bahay, normal lang na magtampo paminsan-minsan. Basta't hindi makakaapekto sa operasyon, walang problema hahaha. Choj Ian. Anong ibig sabihin ng kailangan mong magpa-kidney transplant para sa kuya mo? Hindi kaya ang kuya mo ang kuya ko ay may pambihirang sakit? Noong ipinanganak ako ni na tatay at nanay, para lang pala iyon sa pagpapagaling kay kuya.
Ako, na may kaunting pag-asa pa sa kanila. Pero, doktor, ang pagkahimatay ng anak kong babae ngayon, hindi ba makakaapekto sa kidney transplant surgery ng anak kong lalaki? Nagsuka ako ng dugo at nahimatay. Ang tanging inaalala ni na tatay at nanay ay kung magiging matagumpay ba ang kidney transplant surgery ni kuya. Kaya, wala na rin akong dapat pang hinayangan. Choj Ian, gising ka na pala. Tatawag ako ng doktor. Huwag ka nang tumawag ng doktor. Tulungan mo akong bumangon. Sige, dahan-dahan. May aasikasuhin sa kumpanya. Nauna na sina tito at tita. Ang kuya mo, inaasikaso na ang birthday party mo sa Makalawa. Kaya pinapunta niya ako rito sa ospital para alagaan ka. Choj Ian, pagdating ko sa ospital, nakita ko sina tito, tita, at ang kuya mo, lahat sila ay nag-aalala sa kalusugan mo. Baka gusto mong pag-isipan ulit. Huwag kang padalos-dalos sa pagsali sa eksperimento. Siguradong malulungkot sila kapag nalaman nila. Hindi ako padalos-dalos. Seryoso ako. Choj Ian. Sumama ka sa akin, malalaman mo kung bakit. Dapat ilihim ang kidney transplant surgery na ito. Hindi ba't umalis na sila sa ospital? Bakit sila nandito? Anak, bago ang kaarawan mo, huwag ka munang lumabas, magpahinga ka lang sa bahay. Oo nga, binilhan kita ng maraming pampalakas. Bukas, ipaluto mo kay nanay para sa iyo. Choj Ian, si kuya, nag-leave muna sa trabaho nitong mga nakaraang araw para samahan ka sa bahay. Pasensya na, kuya, may nasabi akong mali kanina. Huwag ka nang magalit. Hindi dapat magkaroon ng problema ang katawan ko. Dahil hinihintay mo ang kidney transplant surgery ko. Hindi ka sinisisi ni kuya. Kung may dapat sisihin, iyon ay ang sarili kong katawan na hindi lumalaban. Pero may isang bagay talaga akong gustong hilingin sa iyo. Sige ba, ano yun? Sabihin mo lang. Tutulungan ka ni kuya. Sa Makalawa na ang birthday party ko. Ang mga bisita ay mga tagalabas. Pero mas gusto kong kasama ang pamilya natin sa pagdiriwang. Kaya bukas, samahan mo akong magluto ng pagkain para kina tatay at nanay, walang problema. Magme-message ako agad kay Yayawang. Para mamalengke siya, bilang huling paalam sa 21 taon nating pagsasama. Ang huling pamamaalam. Choj Ian, ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Hindi lahat, tinulungan ako ni kuya sa paghihiwa ng gulay. Dati, nahiwa mo pa ang kamay mo sa pagluluto, hindi ko akalain, ilang taon lang ang lumipas, isa ka ng mahusay na kusinira, hahaha. Hongjiang, dalaga na ang anak natin. Oo nga, si Choj Ian, mabait at maunawain. Ako, napakaswerte natin, di ba? Oo nga, halika, kain na. Tikman natin ang luto ni Choj Ian. Pero pinalaki niyo akong masunurin at maunawain. Para lang pala kusang loob akong magbigay ng kidney kay Kuya HMM, masarap. Tay, may gusto talaga akong itanong sa inyo. Bakit nyo nga pala naisip ang ipanganak ako? Siyempre dahil sa kuya mo. Noong bata ako, nakikita ko kung gaano ka-cute ang mga kapatid na babae ng iba. Kaya pinilit ko si nanay na magkaroon ako ng kapatid na babae. Kaya ka nandito, oo nga. Noong bata pa yan, araw-araw akong kinukulit na gusto raw niya ng kapatid na babae na aalagaan, tingnan mo. Natupad talaga ang hiling niya, hahaha. Itong batang ito, halika, halika, kain na, kain na. Sir, baka nag-iisip lang ako ng sobra. Matagal na silang naglilihim. Paano nila sasabihin sa akin ang totoo? Tay, nay, kuya, bukas na ang kaarawan ko.
Binabati ko kayo ng maaga ng walang hanggang kaligayahan, kapayapaan, at kalusugan. Itong batang ito halika, halika maligayang kaarawan maligayang kaarawan. Halika, halika. Ay. Mingiyo 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 anong nangyari sa'yo? Mingiyo, anong nangyari sa'yo? Mingiyo Mingiyo, ayos ka lang ba? Dadalhin ka na namin sa ospital. Ako sasama ako sa inyo huwag na ang kuya mo, malamang naparami lang ng inom sa mga nakaraang araw. Sa ospital, isang turok lang, ayos na huwag ka nang sumama. Halika. Dali, dali. Kalahating buwan nang hindi dumadalaw si kuya sa anumang handaan. Paano siya mapararami ng inom? Bakit hanggang ngayon, ginagamit niyo pa rin ang ganitong kababaw na kasinungalingan para lokohin ako? Salamat sa inyong patuloy na paglilihim. Nakapagpasya na akong umalis sa bahay na ito. Hanggang bukas. Palem. Hindi na magkikita pa. Isang araw na lang, matatapos na ang lahat. Ako na lang. Naaalala mo pa ba noong nakaraang taon, gumawa ka ng salad para sa pamilya? Nahiwa mo rin ang kamay mo sa paghihiwa ng kamatis. Tulad noong nakaraang taon. Isang taon na ang nakalipas, aksidente kong nahiwa ang kamay ko sa pagluluto. Choj Ian, ayos ka lang ba? Masakit ba? Gagamutin agad ni Kuya halika. Tutal, may kasambahay naman sa bahay. Malinaw na bago nito. Palaging hinihikayat ako ni Kuya na maging isang kusinira. Dapat mong alaga ang mabuti ang iyong katawan. Hindi pala nag-aalala sa iyo si Kuya. Kundi ayaw niyang magka-aksidente ang katawan na ito at maantala ang kanyang operasyon. Isang taon na palang alam ni Kuya ang tungkol sa kidney transplant surgery. Pero hindi niya kailanman nabanggit sa akin. Nang mapagtanto kung ako lang ang walang alam sa pamilyang ito. Ang puso ko'y sumakit nang hindi ako makahinga. Pero ayos lang, malapit na, hindi na ako masasaktan pa. Kahit na gusto lang ng pamilyang siyang nagamutin si Kuya. Kailangan ko ng pangalawang anak. Kung gayon, aalis na ako. Naway maging masaya kayong tatlo sa inyong pamilya. Choj Ian, huwag ka nang umiyak. Sasali lang ako sa isang eksperimento. Hindi naman ako tuluyang mawawala. Pero napakababa ng tsansa na magtagumpay ang eksperimento. Sige na, kung talagang gusto mo akong makita ulit. Mag-focus ka sa pag-aaral ng teknolohiya. Mabuhay ka ng maayos. Magkita tayo ulit pagkatapos ng 50 taon. Sana paggising mo. Patawarin mo ako sa pagpapadali sa sumpang ito. Sige. Tara na. Isang kotse lang yan. Huwag sayangin ang oras. Naghihintay pa ang driver sa bahay kailangan nating mapapirma siya sa kasunduan ngayon. Sumang-ayon na magbigay ng kidney kay Mingayo. Mas mahalaga ang kidney transplant surgery. Malamang nagkamali lang ako ng tingin. Nasa bahay si Choj Ian, naghihintay sa atin. Paano siya mapupunta sa kotse ng iba? Choj Ian, Choj Ian, Choj Ian, Choj Ian, Choj Ian, pasensya na, nahuli kami ng uwi. Binilhan ka namin ng regalo, bilang paumanhin. Dadalhin ka ni na tatay at nanay sa birthday party mo. Walang tao sa bahay natin. Hindi dapat. Kagabi, nangako pa si Choj Ian na magkikita kami ngayong umaga. Tawagan mo siya. Ang daming bulaklak. Siya ang para sa anak nating lalaki, para sa kidney na iyon kundi, bakit pa siya ipinanganak? Ang pagkahimatay ng anak kong babae ngayon, hindi ba makakaapekto sa kidney transplant surgery ng anak kong lalaki?
Bakit niyo ako ipinanganak? Puno ng sugat. Pagod. Pagkatapos ng 50 taon, kung pala rin, magkikita tayong muli. Judge Ian. Sana paggising mo, mapatawad mo ako sa lahat ng ginawa ko. Hindi pa rin sinasagot ang tawag. Ay. Bakit pinunit ni Judge Ian ang litrato? Ay, oo nga pala. Sinabi ni Judge Ian na sa mismong araw ng kaarawan bubuksan ang regalo. Ay, anak, buksan mo na agad. Ah, anong nangyari, anak? Sumasakit na naman ba ang kidney mo? Nako, bakit hawak mo pa yung kahon? Pumunta na tayo sa ospital. Hello, Dr. Joe. Boss Xiao, biglang lumala ang kondisyon niyang master, kailangan siyang operahan kaagad. Sige, naiintindihan ko ah. Tawagan mo si Judge Ian ngayon din. Papuntahin mo siya sa ospital. Ihanda agad ang kidney transplant surgery. Baka pwedeng maghanap ulit ng kidney donor. Sakaling may magmatch. Hindi na kailangang magdusa ni Judge Ian, siya ay ipinanganak para kay Mingyo. Pagkatapos ng operasyon, bukod sa 70% ng shares, ibibigay ko pa sa kanya ang isang bahay sa city center bilang kabayaran. Ito na lang siguro ang paraan. Ang numerong inyong tinatawagan ay naka-off. Pakisubukang muli mamaya. Ang numerong inyong tinatawagan ay naka-off. Ngayon, naghihintay si Mingyo ng kidney donor para sa kanyang buhay. Wala sa bahay, hindi sinasagot ang tawag. Ano bang ginagawa niya? Sandali. Hindi namin mahanap si Judge Ian. Ikaw ang pinakamatalik niyang kaibigan. Siguradong alam mo kung nasaan siya, hindi ba? Mukhang hindi pa nila natatagpuan ang death certificate. May mahalaga kaming kailangan kay Judge Ian. Kung alam mo kung nasaan siya, kayo ang kadugo ni Judge Ian. Kung kahit kayo ay hindi alam kung nasaan siya, paano ko malalaman? Ako na isang tagalabas. Bakit ganyan kang makipag-usap sa matatanda? Alam mo ba kung nasaan siya? Hindi ko alam. May pambihirang sakit ang kuya ko. Noong ipinanganak ako ni tatay at nanay, para lang pala iyon sa pagpapagaling kay kuya. Tito, tita, naaalala ko, mukhang malusog naman ang kuya ni Judge Ian. Bakit bigla siyang na-hospital? May sakit ba siya? Kailangan ba talagang pumunta ni Judge Ian sa ospital para makita siya? Si Mingyo, napagod lang sa trabaho kaya nahimati, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kaya namin hinahanap si Judge Ian ay dahil malapit sila ng kuya niya, nagtatanong lang po ako. Tito, huwag po kayong magalit. May gagawin pa po ako, mauna na ako. Ang mga sinabi ni Zoxy kanina. Alam na ba niya ang tungkol doon? Imposible. Si Mingyo, noong nakaraang taon lang nalaman na ipinanganak namin si Judge Ian para lang sa kidney transplant niya. Si Judge Ian, hindi kailanman naging mahalaga. Si Zoxy, isang tagalabas, paano niya malalaman? Hello, Assistant Ann. Pakiimbestiga mo ang mga galaw ng panganay na anak na babae. Anumang balita, ipaalam mo agad sa akin. Ilang araw lang ang nakalipas, magkakasama pa tayong kumain. Ano siya, bigla na lang nawala? Hindi ginalaw ang mga gamit sa kwarto. Malamang dahil hindi natin sinamahan si Judge Ian sa hapunan.
Kaya siya nagtatampo at ayaw magpakita sa atin. Ay, maghanap tayo, baka may makitang palatandaan. Anong nakasulat sa papel? Nagbibilang ang anak natin. Mukhang inihanda bago ang kaarawan. Hindi kaya nagsimula ang countdown mula noong araw na ibinigay ang regalo. Kung gayon, iyon ay countdown para sa kaarawan. Nako, gabi bago ang kaarawan niya, pagkatapos nating kumain, umalis agad tayo at iniwan siyang mag-isa sa bahay. Isang kainan lang yun, pwede namang kahit kailan. Hello, Boss Siang. Biglang bumagsak ang lahat ng vital signs ni Young Master. Nasa emergency room na siya. Sana makapunta kayo ng may bahay ninyo. Sige, naiintindihan ko papunta na ako agad dyan sakto, hindi pa napapatay ang makina ng kotse halika na, Tara. Seniora, ipalinis ko lang po kay nanay ang kwarto ni Chog Ian. Sige po, Seniora. Doktor, kamusta na ang anak ko? Paano? Pero hindi maganda ang sitwasyon. Kailangang makipag-ugnayan kaagad kay Binibining Chog Ian para pumunta sa ospital para sa operasyon. Hindi ba ito ang notebook ng Seniorita? Bakit ito itinapon sa ilalim ng kama? Itinuturing na kayamanan ng Seniorita ang notebook na ito. Imposibleng basta na lang niya ito itapon. Hindi pa umuwi si Seniorita. Mukhang kailangan kong hintayin na hindi naabala ang senior at seniora bago ko ito ibigay sa kanila. Kailangang makipag-ugnayan kaagad kay Binibining Chog Ian para pumunta sa ospital para sa operasyon, pero nawawala si Chog Ian. Wala si Binibining Chog Ian. Kung gayon, magmadali kayong maghanap ng bagong kidney donor masyado siyang naspoil. Pagdating sa kritikal na sandali, saka naman siya nawawala hindi natin masisisi si Chog Ian sa bagay na ito. Hindi niya alam ang sakit ng kanyang kuya, at hindi rin niya alam na compatible sila. Kung hindi, siguradong papayag siya sa kidney transplant ngayon, siya lang ang compatible. Kung maglalaho siya, hindi ba't mapapahamak si Mingayo? Presidente Siang, pasensya na sa aking sasabihin. Nanganganib ang buhay ng panganay na senyorito. Bakit hindi po kayo ng inyong may bahay ang sumubok na magpa-tissue typing? Noong taon na natuklasan ang bihirang sakit ni Mingayo, nagpa-tissue typing na kami. Pero pareho kaming hindi compatible, imposible po. Sa mga file ng tissue typing ng ospital, wala po ang mga pangalan ninyo Paano nangyari yun? Kami ng tatay niya ay nagpa-tissue typing na 20 taon na ang nakalilipas. 3 taon ka pa lang dito sa ospital. Normal lang na hindi mo na matandaan ang mga nangyari noon. Siguradong nagkakamali ka lang, imposibleng magkamali. Noong nakaraang linggo lang nasunog ang archives room ng ospital, muli kong inayos ang mga lumang file. Talagang wala akong nakitang record ninyong mag-asawa. Kung gayon, Presidente Siang, mauuna na po ako. Halfway, pinik mo rin ang report ng tissue typing noon, di ba? Pati. Ginalaw mo rin ang mga papeles ng tissue typing report. Ang pasyente ay may bihirang sakit sa bato. Kailangan siyang sumailalim sa kidney transplant. Si Boss Mio pala ay may ganito kalubang sakit. Mas malaki ang tsansa ng tagumpay ng kidney transplant sa pagitan ng magkakamag-anak. Mas maliit din ang rejection. Maaari ninyong ikonsidera na magpa-tissue typing muna. Kapag pumayag na ang kondisyon ng katawan ng pasyente, isasagawa na ang operasyon. Sige po, Doktor, magpapa-tissue typing na kami. Mataas ang panganib ng kidney transplant surgery. Malaki rin ang epekto ng pagkakaroon ng isang bato na lang kapag naging compatible at hindi ginawa ang operasyon. Tatawagin tayong masasamang magulang. Kaya, peking tissue typing report na lang ang gagamitin para makalusot. Hongjiang, hindi ako compatible. Ako rin, hindi ako compatible. Sabi ng doktor, mas malaki raw ang tsansa ng tagumpay ng kidney transplant sa pagitan ng magkakamag-anak. Ano kaya kung mag-anak pa tayo ng isa? Bata pa naman ako. Ang epekto ng panganganak, siguradong mas maliit kaysa sa kidney transplant.
Sige, mag-anak pa tayo ng isa. Sabi mo noon, kaya lang natin ginawa si Choj Ian ay para kay Mingyo. Minahal natin siya ng maraming taon. Ngayon, compatible na siya, at pwede na siyang oprahan. Sa tingin ko, hindi na natin kailangang magpanggap na malakas pa pero ilang araw nang nawawala si Choj Ian. At si Mingyo ay nasa bingit ng kamatayan. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa, ikaw na ang gumawa. Kung may gagawa, ikaw na. Kung magiging compatible ako, at sumailalim ako sa kidney transplant, mababawasan ako ng isang bato. Kapag nanghina ang katawan ko, sino na ang mamamahala sa kumpanya? Tama. Hindi pwedeng bumagsak ang kumpanya. Siguradong mahahanap natin si Choj Ian. Para siya na ang magbigay ng bato sa kanyang kuya. Noong huli tayong nagkita sa ospital, mariin mong itinanggi na alam mo kung nasaan ang anak ko. Pero sa aking palagay, nagsisinungaling ka o. Dahil alam mo kung nasaan ang anak ko, dapat mo siyang palabasin, sa halip na samahan pa siya sa kanyang kalokohan. Hey, tingnan mo to. Bagong kotse na binili ng tatay ko para sa akin. Halika, mamaya, ipapasyal kita. Wow, ang bait talaga ng tatay mo sa'yo, siguro hindi ka pa niya napag-alitan kahit minsan, no? Siyempre naman, ang tatay ko ang pinakamamahal na tatay sa buong mundo. Hinding-hindi niya ako sasaktan. Saan tayo pupunta mamaya? Saan mo gusto? H&M, bibili ng damit? Sige. Ang anak ko ay may malubhang bihirang sakit. Kailangan niyang magpa-kidney transplant kaagad. Kung maantala ang operasyon, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Ginoo. Talagang napakabuti ninyo sa inyong anak, bakit ka tumatawa? Ang nangangailangan ng kidney transplant. Talaga bang si Choj Ian? Presidente Siyang ee. Bakit, Dr. Joe? Tingnan ninyo, naging compatible, maaari na bang i-schedule ang operasyon? I-schedule na ang operasyon. Sige po. Kung hindi nawala si Choj Ian, siya dapat ang nasa operating table, hinaan mo ang boses mo, baka maistorbo ang anak natin. Mingyo, kumusta ka? May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang tawagin ko ang doktor? Nahanap na ba ang kapatid ko? Hindi pa nahahanap, anak, huwag kang mag-alala. Naging compatible na ang tatay mo, ha? Kahit wala ang kapatid mo. Matutuloy pa rin ang kidney transplant mo at magiging matagumpay. Hindi ba't 20 taon na ang nakalipas, hindi kayo naging compatible ng nanay? 20 taon na ang nakalipas, nagsinungaling kami ng tatay mo. Anak, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan, ha? Ang doktor ay gumagawa na ng plano para sa operasyon mo. Manatili ka lang sa kwarto at maghintay ng operasyon. Matagal nang nawawala ang kapatid ko. Mapanganib para sa kanya na mag-isa sa labas. Kailangan natin siyang mahanap kaagad. Sa ngayon, ang pinaka-importante ay ang kidney transplant mo. Kapag gumaling ka na, kung wala pa ring balita sa kapatid mo, saka tayo magre-report sa pulis. Malaki na ang pagkukulang natin kay Manman Yesay. Kailangan natin siyang mahanap kaagad, ha? Mingyo, huwag kang gagalaw, Mingyo. Mingyo. Tawagin mo ang doktor. Ang talagang nangangailangan ng kidney transplant ay si Choj Ian ba? Ano ang alam mo? Walang lihim na hindi nabubunyag. Si Choj Ian ay hindi isang organ donor para sa kahit sino. Siya ay isang taong buhay. Huwag mong sasabihin ito sa anak ko, kung hindi, ang trabaho mo pasensya na. Hindi nabibili ng pera ang lahat. Ako ay isang talentadong individual na sinusuportahan ng Academy of Sciences. Ang Human Cryopreservation Technology na aking pinamamahalaan ay isa ring pangunahing proyekto. Ang iyong banta ay walang epekto sa akin. Ikaw. Nga pala, Ginoo, kailangan ninyong maging malusog at hamaba ang buhay.
Huwag na huwag ninyong pababayaan ang inyong kalusugan dahil sa galit. Isipin ninyo, kailangan ninyong mabuhay hanggang sa susunod na 50 taon. Dahil sa loob ng 50 taon, ang buhay ninyo ay magtatapos na. Samantalang ang magandang buhay ni Choj Ian ay magsisimula pa lang. Haha, hello, hindi ako compatible. Pinapapunta ka ni Dr. Joe sa ospital para sumubok. Alam ko na. Presidente Siang, binabati kita. Kayo ng inyong anak ay naging compatible Nay, sabi ng doktor, mahigit 70% ang success rate ng operasyon. Huwag na po kayong mag-alala. Paglabas natin sa ospital, tayong tatlo ang maghahanap sa kapatid ko, okay? Paglabas mo sa ospital, sama-sama nating hahanapin ang kapatid mo, ha? Bilis. Itulak niyo na po papasok, sir Paumanhin po, ang mga kamag-anak ay sa labas lang po maghintay. Choj Ian. Nay, naibok ko na po lahat ng check-up ninyo, ako na po ang magsasama sa inyo mamaya. Kaya namang gawin yan ng mga assistant na ko, hindi ako mapakali si tatay at si kuya, parehong abala sa kumpanya. Kailangan may pamilyang kasama ka, di ba? At saka, ako pa itong pinakamaalagang anak mo ang kasama mo, sige na, ikaw na ang pinakamaalaga. Ay, oo nga pala, naalala ko, may lakad ka raw ngayon kasama mga kaibigan mo, di ba? Ako, mas importante po ang samahan kita kaysa sa lakad na yon. At hindi lang po kita sasamahan ngayon, sasamahan kita magpakailanman, hehe. Ikaw talaga ang pinakamakulit. Nay. Choj Ian, ikaw ba yan? Choj Ian, nasaan ka? Narinig ni nanay ang boses mo. Nay, kalalabas mo lang ng operasyon, dahan-dahan lang sa paglakad, Nay, nandyan ka naman, Siguradong ikaw ang unang gagaling sa ward na ito. At hindi lang po kita sasamahan ngayon, sasamahan kita magpakailanman. Ikaw talaga ang pinakamakulit. Sinamahan din ako ng anak ko sa ospital noon. Pero nitong huli, dahil sa sakit ni Minggyo, napabayan ko siya. Paglabas nilang mag-ama sa ospital, kailangan kong mahanap ang anak kong babae. Alagaan ko siyang mabuti. Matagumpay na natapos ang operasyon. Si Presidente Siang at ang panganay na senyorito. Madyay gising din sila ngayong gabi. Pero, Senyora Siang, pakitandaan po na kailangang panatilihing kalmado ang kanilang emosyon, hindi sila dapat ma-stress. Salamat po, Doktor, sige po. Senyora. Ito po ang inyong hapunan, ilagay mo na lang dyan, wala akong ganang kumain ngayon. Senyora, noong mga nakaraang araw, habang naglilinis ako sa kwarto ng senyorita, nakita ko po itong diary sa ilalim ng kama. Ito ang pinakamahalagang diary ni Choj Ian. Paano niya ito naiwala? Senyora, bakit hindi ninyo buksan at tingnan? Sige, Minggyo senyorito. Ano? Isinilang ninyo ang kapatid ko para lang sa kidney transplant ko. Anak, huwag ka munang magalit, masyadong malubha ang bihirang sakit mo. Pareho kaming hindi compatible ng tatay mo. Para sa buhay mo, napilitan kaming gawin ito. Tanong ko na sa doktor. Isang kidney lang naman. Hindi naman ikamamatay ng kapatid mo, at saka, gawin ko ang lahat para makabawi sa kanya, pero hindi ninyo kailanman itinanong ang nararamdaman ko. Sa loob ng 20 taon, si Choj Ian ang pinakamamahal kong kapatid. Noon, ngayon, at magpakailanman, at hindi siya isang kasangkapan para sa kidney transplant ko. Hi. Diyos ko. Choj Ian, sa wakas, bumalik ka na, bakit? Alam mo namang kailangan kitang bigyan ng kidney. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangan mo pang maglihim kasama si nanay? Lalong lumala ang kalagayan ng katawan ko. Lumubha ang sakit. Nais ko ring mabuhay, kaya puro dahilan.
Lahat yan kasinungalingan, ayoko na sa inyo. Choj Ian. Mingayo Mingayo. Choj Ian. Choj Ian. Kumusta ka, anak? Nay, tatawag ako ng doktor. Nay, ayos lang ako. Gusto kong umupo. Ah. Ingat. Wang ma, umuwi ka na muna sa villa. Sige po. Nay, napanaginipan ko si kapatid. Sa panaginip, tinanong ako ni kapatid kung bakit hindi ko sinabi sa kanya ang sikreto tungkol sa kidney transplant. Sabi niya, sinungaling daw tayong lahat sa pamilya, sabi niya, iiwan na raw niya tayo magpakailanman. Nay, baka alam na talaga ni kapatid ang sikreto tungkol sa kidney transplant. Sobrang nasaktan ang puso niya. Kaya iniwan na niya tayo. Ang mga panaginip ay kabaligtaran. Minggyo, huwag kang mag-alala tungkol dyan, ha? Naitago naming mabuti yan ng tatay mo, hindi malalaman ng kapatid mo. Choj Ian. Ikuha mo ako ng tubig. Tay. Ah. Muntik ko nang makalimutan, matagal na palang nawawala si Choj Ian. Tay. Napanaginipan ko si kapatid, napanaginipan ko rin. Naaalala ko pa, 1 taon na ang nakalipas, nagtatrabaho ako sa sala pagkatapos ng matagal na pagbabasa ng mga dokumento. Sobrang pagod na ako, nasa business trip ka, ang nanay mo naman ay nasa art exhibit, ang kapatid mo ang kasama ko. Tay, hahagurin ko po ang likod ninyo. Sige hahaha tay, sa hinaharap, gusto ko ring pamahalaan ng kumpanya tulad ni kuya. Para hindi na po kayo masyadong mapagod, sige hahaha. Si Choj Ian, napaka-maalaga at maunawain. Palagi kong itinatago sa kanya ang katotohanan tungkol sa kidney transplant, talagang wala akong kwenta. May responsibilidad din ako rito. Noon, pareho tayong nagdesisyon na magkaroon pa ng isang anak. Para sa kidney transplant ni Minggyo, ngayong na-hospital si Minggyo. Kapag nababanggit ko ang anak nating babae, nagagalit ako. Naisip ko pang atali si Choj Ian at dalhin sa ospital para sa kidney transplant. Ngayon, kapag naiisip ko, talagang napakalaking pagkakamali. Hong Jiang tay. Hong Jiang, tiisin mo lang, tatawag ako ng doktor, hindi na kailangan si Choj Ian, pinalaki nating takot sa sakit. Kung siya ang sumailalim sa operasyong ito, hindi ko ma-imagine kung gaano siya kasasaktan. May responsibilidad din ako. Hay, sige na. Kayong mag-ama, huwag na kayong malungkot, sabi ng doktor, pagkatapos ng operasyon, hindi dapat masyadong magbago ang emosyon, ha? Kung gusto ninyong makita si Choj Ian, tingnan ninyo ang diary na isinulat niya. Ito yung natagpuan ng nanay ko habang naglilinis ng kwarto. Sa ilalim ng kama ni Choj Ian. Hindi tama, na ipinapahalagahan ni kapatid ang diary niya. Ni hindi niya ako pinapabasa noon. Paano niya basta nalang itatapon sa ilalim ng kama? Baka sinadyang iwanan ng kapatid mo bilang palatandaan. Para mahanap natin siya. Bilis, buksan mo, tingnan natin, sige. Nay, ano ang nakasulat sa diary? Kung hindi ninyo sasabihin sa akin, ako na mismo ang pupunta dyan para tingnan. Minggyo, humiga ka na, babasahin ko sa inyo. Ika-25 ng Hulyo ngayon ang araw ng paglabas ng resulta ng aking elementary graduation exam. Tay, lumabas na po ang resulta ko, tingnan ninyo, pero hindi masaya si tatay. Pagkatapos niyang marinig ang resulta ko, umalis na siya. Siguradong hindi maganda ang nakuha ko kaya nagalit siya. Hindi ganoon. Hindi ko minamaliit ang grades ni Choj Ian. Noong araw na iyon, biglang na-hospital si Minggyo. Natakot ako na baka lumala ang bihirang sakit niya. Kaya nagmadali akong umalis. Hindi ko siya naasikaso. Paano naman ako? Nabudget ba ako sa diary ng kapatid ko? Paano naman ako? Nabudget ba ako sa diary ng kapatid ko?
Ika-23 ng Hunyo ngayon ko nalaman ang resulta ng college entrance exam ko. Kuya, natanggap ko na ang application form ko para mag-aral sa ibang bansa at mas mataas pa ng 3 ranggo kaysa dati. Nasaan na ang premyo na ipinangako mo sa akin? Noong ibabalita ko sana kay kuya ang magandang balita, hindi ko sinasadyang matabig ang mga dokumento. Kasalanan ko, masyado akong pabaya. Nagalit din sa akin si kuya at umalis. Hindi ganoon. Hindi ako nagalit. Noong araw na iyon, biglang sumakit ang tiyan ko, ayokong malaman ni kapatid na may bihirang sakit ako. Kaya nagmadali akong pumunta sa kotse para uminom ng gamot. Hindi ko naisip ang nararamdaman niya. Masyado na nating napabayan si Choj Ian. At marami na tayong pagkukulang sa kanya. Ha ha ha. Nako, alam na ni Choj Ian ang sikreto tungkol sa kidney transplant. No. Kaya pala may bihirang sakit si kuya. Isinilang ako ni tatay at nanay para sa kidney transplant niya. Kaya pala gustong umalis ni Choj Ian sa bahay. Alam na pala niya ang lahat. Huwag kang mag-alala, kapag dumating ang araw na talagang kailangan mo ng kidney donor. Hindi magdadalawang isip si kuya na magpa-tissue typing para sa'yo. Kaya pala noong sinabi ko sa kanya na ako ang magbibigay ng kidney. Umiyak siya. Alam na pala niya ang sikreto tungkol sa kidney transplant at noong gabi bago ang birthday niya. Gusto niyang kumain tayong magkakasama lang. Gusto niya pala tayong bigyan ng huling pagkakataon para umamin. Handa na siyang sumailalim sa kidney transplant. Pero hindi lang natin sinabi sa kanya ang katotohanan tungkol sa kidney transplant ni Minggyo, itinulak pa natin siya palayo. Ayaw niya lang na pinaglilihiman siya. Pero inakala nating ayaw niyang magpa-kidney transplant. Pinili niyang itago ang katotohanan. Walang sino man ang naniwala sa pagmamahal niya para sa pamilyang ito. Minggyo. 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 Hindi pwede. Ah. Doktor. Doktor. Siguro, ang pagiging compatible ay parusa sa akin sa paglilihim ng mahigit 20 taon. Choj Ian, nagkamali ang tatay mo. Walang problema sina Presidente Siang at ang panganay na Senyorito Majay, gising din sila maya-maya. Pero maayos naman ang kalagayan nila pagkatapos ng operasyon. Bakit biglang ganoon kagabi? May nakastress ba sa kanila? Sila. Tatay, nanay, kuya. Ayoko na sa inyo, iiwan ko na kayo magpakailanman. Minggyo, ipatawag mo na lang ang driver para magmaneho. Kalalabas mo lang ng ospital, hindi pa lubos na magaling ang katawan mo. Ayos lang po, Nay. Dati, araw-araw akong driver ng kapatid ko. Ayos lang yan. Mahahanap din natin kaagad ang kapatid mo. Pinakabagong balita, ang dating natigil na Human Cryopreservation Experiment Technology ay nakahanap na ng volunteer, kalahating buwan na ang nakalilipas. Ang proyekto ay maayos na nagpapatuloy. Ang pumapayag na sumali sa ganitong klaseng eksperimento. Siguradong wala nang masyadong pinapahalagahan sa mundong ito. Kung mabuti sa kanya ang pamilya niya, siguradong hindi siya magiging volunteer. Si Choj Ian din ay kalahating buwan na ang nakalipas nang hindi makontak ang volunteer, hindi kaya. Ano, nakita mo ang senyorita malapit sa laboratorio? Munta sa Chunxing Road, malapit sa laboratorio. Malapit nang makaharap, Senyor, Seniora, panganay na senyorito, nandoon po ang senyorita.
Tama. Noong gabi bago ang birthday party. Ito ang suot ni Cho Jian. Kapatid. Alam ni kuya na nagkamali siya. Kasalanan ko, masyado akong pabaya. Nagalit din sa akin si kuya at umalis. Hindi ka gustong sisihin ni kuya. Noong araw na iyon, biglang sumakit ang tiyan ni kuya. Ayokong malaman mo na may bihirang sakit ako. Kaya nagtago ako sa kotse para uminom ng gamot. Nagkamali rin ang tatay mo. Tay. Siguradong hindi maganda ang nakuha ko kaya nagalit siya. Hindi nagalit ang tatay mo dahil sa hindi magandang grades mo. Noong araw na iyon, na-hospital ang kuya mo. Nag-alala ako sa kalagayan niya kaya nagmadali akong umalis, hindi kita naasikaso. Alam ng tatay mo na nagkamali siya. Pati na rin si nanay. Doktor, ang pagkahimatay ng anak kong babae ngayon, hindi ba makakaapekto sa kidney transplant niya sa anak kong lalaki? Hindi dapat, pagkatapos mong ma-hospital dahil sa sakit. Ang kidney transplant lang ng kuya mo ang inaalala ko. Cho Jian. Alam naming lahat na nagkamali kami. Lumingon ka naman sa amin, kahit isang beses lang. Bigyan mo pa kami ng isang pagkakataon para makabawi sa'yo. Mula ngayon. Wala nang lihim sa ating pamilya. Hindi na kami maglilihim sa'yo ng kahit ano. Mapapatawad mo ba kami, Seniora Siang? Kalalabas lang po ng operasyon ni na Presidente Siang at ng panganay na senyorito. Hindi sila pwedeng ma-stress. Kung hindi, malaki ang posibilidad na hindi na sila magising. Pakisigurado po ito. Sige, alam ko na. Sige. Kapatid, huwag kang umalis. Kayong mag-ama, magpagaling kayo kaagad. Kapag gumaling na kayo, sabay-sabay tayo. Sabay-sabay nating hahanapin si Cho Jian. Pagkatapos, mahal ko. Wala nang lihim sa ating pamilya, mukhang hindi pa natutuklasan ng pamilya Siang ang death notice. Pero si Cho Jian ay hindi na makakabalik. Sino ang pupuntahan ninyo para sa muling pagsasama? Ang nahuling pagmamahal ng pamilya ay mas walang halaga pa sa damo. Sa itsura ninyong iyan ngayon. Hindi ko alam kung para kanino ninyo ipinapakita. Professor Zhu, stable ang data ng experimental subject, maaari nang isulong ang susunod na hakbang ng Human Cryopreservation Plan. Sige, babalik ako agad sa laboratorio. Ngayon ay talagang inaabangan ko ang reaksyon ninyo kapag nakita ninyo ang death notice ni Cho Jian. Sa oras na iyon, kailangan ninyong umiyak ng mas malakas, mas mabuti. Mahal. Ha ha ha, na-miss mo ba ako? Bakit ang aga mong samando sa akin ngayon? Siyempre, para bilhan ka ng paborito mong strawberry cake. Tara na, naghihintay sina mama at papa sa bahay. Seniora, kuya, kasalanan ko pong masyado akong nagmadali. Nagkamali ako ng pagkakakilala sa ate. Hindi mo kasalanan, kami rin ay nagkamali ng tingin. Tara na, uwi na tayo. Sandali, uwi na tayo. Cho Jian, tingnan mo to. Wow, haha. Gaano nakatagal nating hindi nakikita si Bunso?
Halos 2 buwan na. Ang tagal niyang naglayas. Alam pa naman niyang ipinanganak kayo para maging kidney donor ko. Natatakot akong baka kung ano ang isipin niya sa labas. Mas mabuti pa sigurong i-report na natin sa pulis. Oo, siguradong mahahanap ng mga pulis ang kapatid mo, i-report na natin, sige. Teka, huwag muna kayong magmadaling tumawag ng pulis. Kung nagtatampo lang ang kapatid mo at nagbakasyon. Kung padalos-dalos kayong magre-report sa pulis ngayon, makakaabala lang kayo sa kanila. At makakaabala rin sa kapatid mo. Oo nga, kung ganoon. Mas lalong lalala ang hidwaan ng kapatid mo sa pamilya. Pero hindi naman pwedeng wala tayong gawin at maghintay lang dito. Ay, oo nga pala. Noong na-hospital kayo, para makapagbayad, kumuha ako ng bagong SIM card. Siguradong hindi na-block ng kapatid mo ang numerong ito. Sige, tawagan mo dali. Sige. Dali, subukan mo. Parang galing sa itaas ang tunog na iyon. Nako, umuwi na kaya si Bunso? Seniora, kuya, nakita ko po ang cellphone ni ate sa siwang ng kama niya. Ako ang tumawag, akin na. Naglayas, bakit hindi man lang dinala ang cellphone? Ma, bilisan mo, i-unlock mo. Baka may iniwang bakas si Choj Ian para sa atin. Susubukan ko ang birthday niya. Kaya ko. Bakit walang kahit isang litrato? Ano? Tingin sa camera, tingin sa camera. Ah. Bakit puno na naman ang memory? Araw-araw kumukuha ng litrato, hindi ka pa ba nagsasawa? Paano naman ako magsasawa kung kasama ko sina mama at papa sa litrato? Kapag kasama mo ang kuya mo, syempre gusto kong magpa-picture kasama si kuya. At saka, hindi ko buburahin ang mga litrato namin, hindi ko buburahin. Iingatan ko ito habang buhay. Ha ha ha. Sinabi noon ng kapatid mo, na hindi niya buburahin ang mga litrato pero ngayon, binura na niya. Pati family picture, pinunit niya. Hindi ito mukhang simpleng paglalayas lang. Mukhang nasaktan talaga siya ng husto at gusto ng putulin ang ugnayan sa atin ay, imposible. Mahal na mahal ng kapatid mo ang pamilyang ito. Paano niya magagawang putulin ang ugnayan sa atin? Huwag na kayong magtalo, may call lag pa rito. Choj Ian, ikaw ba yan? 2 buwan na. Naalala niyo pa palang may Choj Ian pa. Zuzin, nagpa-kidney transplant kami ng papa ko. Kamakailan lang kami nasa ospital, kakauwi lang namin ngayon at natagpuan ng cellphone. Lahat ba kayo sa pamilya ay na-hospital? Kasalanan ko. Ako ang laging kasama nilang mag-ama sa ospital. Hindi ko naasikasong hanapin si Choj Ian. Mukhang sa puso ninyo, tita. Si Choj Ian ay parang wala lang. Hindi parang wala lang si Choj Ian. Siya ang pinakamamahal kong anak na babae. Choj Ian, noong una, si Tito ang nagkamali. Hindi dapat ako nagalit sa iyo sa coffee shop. At hindi rin dapat kitang pinagbantaan na ilihim kay Choj Ian. Hindi sa akin kayo dapat humingi ng tawad. Hindi kay Choj Ian. Noon, para mabigyan ng kidney transplant si Siang Mingyo. Ipinanganak ninyo si Choj Ian. Pero sino sa inyo ang tunay na nagmalasakit sa nararamdaman niya? Siya ay isang taong may buhay. Hindi isang organ donor na ipinanganak para sa iba. Luzin, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, at nagpapasalamat ako na may kaibigan kang tulad niya ang kapatid ko. Siguradong alam mo kung nasaan si Choj Ian, hindi ba? Matagal na niyang sinabi sa inyo kung saan siya pupunta. Kung hindi ninyo napansin ang paalalang iniwan ni Choj Ian, ibig sabihin lang ay wala na siya. Tigil-tigil. Ay. Anong gagawin natin? Na-block na naman tayo.
May iniwan bang gamit si Choj Ian sa bahay? Anong regalo yan? Ang misteryoso naman, ma. Espesyal ang regalong ito, buksan na lang natin sa birthday ko. Ah, kahon ng regalo, kahon ng regalo. Death notice. Imposible, sinabi ni Choj Ian na gusto niyang makasama tayo palagi. Hindi siya mamamatay, pa. Huwag ka munang mag-alala. Kakapa-opera mo lang. Mahalaga ang kalusugan mo. Siguradong peke ito. Imposibleng isuko ng kapatid mo ang sarili niyang buhay. Imposible. Naaalala kong pumunta si Choj Ian sa laboratorio ni Zuzin. Pupuntahan natin siya ngayon din. Sige, bilisan ninyo, bilis. Bunso, sana ayos ka lang. Hinto. Anong ginagawa ninyo rito? Anong ginagawa nila? Bakit sila nanggugulo rito? Mahalagang lugar ito para sa pananaliksik, bawal pumasok ang sino man nang walang pahintulot. Mayroon ba kayong work ID o invitation letter? Wala. Kung gayon, kayong tatlo, maaari na kayong umalis. Kung mangingikil pa kayo. Huwag ninyo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Nandito kami para hanapin si Professor Zuzin. Pakitawag naman siya, pwede ba? Huwag kayong gagalaw. Tatawag lang ako. Baguhin mo ulit itong lugar. Tingnan mo. Ibigay mo sa akin bukas, sige. Professor Zhu, security office po ito. Kada rating lang ng 3 tao na gustong makipagkita sa inyo. Isa sa kanila ay nagpakilalang chairman ng Siang Corporation. Sige, hintayin nila ako, pupunta ako agad. Bakit naparito ang pamilya ni Ginoong Siang? Wala naman akong narinig na mag-i-invest ang Siang Group sa laboratorio natin. Ginoong Joe. Ah. Professor Zhu, Professor Zhu, Professor Zhu, Professor Zhu. Alam kong nagkamali si tita. Nakikiusap ako, sabihin mo kay tita. Nasaan si Shujia ngayon? Sige na. Pati kami. Alam naming lahat na nagkamali kami. Gusto lang naming iuwi ang kapatid namin. Nakikiusap kami, sabihin mo sa amin kung nasaan talaga si Choj Ian, alam naming nagkamali kami, sige. Kailangan mong sabihin ng malinaw sa harap ng lahat kung saan ka nagkamali. Huwag mong palabasin na parang si Choj Ian ang nagtatampo. At sinadyang maglayas. Kung hindi mo sasabihin, aalis na talaga ako. Noong 8 taong gulang si Mingayo, nagkaroon siya ng pambihirang sakit. Kailangang magpa-kidney transplant. Ako at ang papa niya. Nag-aalala kami sa epekto ng kidney transplant sa katawan. Kaya pinik namin ang resulta ng tissue typing report. Kalaunan, para maoperahan si Mingayo sa kidney transplant. Ipinanganak namin si Joe Jian. Paano ninyo nagawa iyon? Nag-aalala siyang baka hindi siya pumayag sa operasyon. Kaya itinago namin ito sa kanya. Naisip ko pang ang atali siya pabalik sa ospital para maoperahan na siya agad. Pue, hayop na nakadamit tao. Gago. Pero noon, nang malaman ko ang plano ni na mama at papa, sinubukan ko silang pigilan. Pero totoo. Natakot akong baka hindi ako makahanap ng angkop na donor. Kaya pinili kong manahimik. Alam ng buong pamilya ang katotohanan. Ang anak lang niyang babae ang hindi nakakaalam. Ay, kawawa naman ang batang iyon. Professor Zhu, ito ang data ngayon ng experimental subject para sa cryopreservation experiment.
Ah, litrato iyan ng anak kong babae. Ito ay voluntaryo para sa Human Cryopreservation Experiment. Hindi si Siyang Choj iyan. Ito pa. Paano naman sasali si Choj iyan sa Human Cryopreservation Experiment? Ah, ang tinutukoy mo ay iyon. Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang anak kong babae? Ang pamilya Siyang ay handang ibigay ang kalahati ng aming yaman para mamuhunan sa inyong laboratorio. Mayroon na siyang bilyon-bilyon, di ba? Diyos ko, ang dami, tama ba ang narinig ko? Pati anak niya niloloko niya, aasahan mo pa bang magbibigay siya ng pera? Tama ang sinabi ko, hindi kami nanloloko. Maaari akong magpasok ng pinakamahuhusay na talento at pinakabagong teknolohiya sa laboratorio. Nakikiusap ako, sabihin ninyo sa amin kung nasaan si Choj iyan. Kung hindi namin mahanap ang anak namin, mababaliw kaming lahat sa pamilya. Tita. Wala akong karapatang patawarin ka para kay Choj iyan. At hindi ko rin tatanggapin ang iyong kabutihan. Pero naku-curious ako. Kung namatay si Choj iyan. Kayo. Talaga bang malulungkot kayo? Imposibleng mamatay si Choj iyan. Ito, inakyat niya ang 9,999 na baitang. Espesyal niyang ipinagdasal sa templo para sa ating buong pamilya. Nagdasal siyang maging masaya tayong lahat ng magkakasama habang buhay. Takot siyang mapagod. Pero nilakad niya ang 9,999 na baitang. Choj iyan. Kailangang umakyat ng 9,999 na baitang para makarating sa bundok. Malayo pa bago makarating sa tuktok. Pagod ka na agad ngayon. Bakit hindi na lang tayo umuwi? Hindi pwedeng umuwi. Narinig kong napakasagrado ng templo sa bundok. Kailangan ko talagang makita. Kung pagod ka na, hintayin mo na lang ako rito. Ay, itong batang to. Humingi rin si Choj iyan ng pulsaries para sa atin. Sabi niya, dapat tayong lahat sa pamilya ay magkasama habang buhay. Huwag na huwag maghihiwalay. Patnubayan nawa kami ng mahal na birhen na hindi magkahiwa-hiwalay ang aming pamilya. Kapag naputol ang kwintas, malas daw iyon. Wala kang pakialam kung ano ang hinihiling ko. Mamaya, hihingi na lang ulit ako ng pulsaries. Hindi magkakahiwalay ang pamilya namin. Nagbibiro lang ako sa inyo. Hindi namatay si Choj iyan. Hindi nyo na rin kailangang tumawag ng pulis para hanapin siya. Kapag napatawad na kayo ni Choj iyan, babalik din siya. Kapag napatawad na kayo ni Choj iyan, kusang babalik iyon. Ah. Totoo ba ang sinasabi mo? Pero hindi ko alam kung gaano katagal. Maaaring 1 taon. Maaaring 10 taon, o maaaring 50 taon. Basta't handang bumalik si Choj iyan. Kahit ilang taon pa, handa akong maghintay. Pakisabi kay Choj iyan na lagi namin siyang hihintayin umuwi. Sige. Sasabihin ko sa kanya. Maaari na kayong umalis. Ang makumpleto ang teknolohiya ng human cryopreservation ng pangarap ko sa buhay. Para magtagumpay ang eksperimento. Hinding-hindi ko hahayaang mahanap ninyo si Choj iyan. Hindi makakalimutan ni Kuya. Araw-araw kitang padadalhan ng regalo. Kailangan mong bumalik agad. Sana'y huwag mo nang isipin pa. Ma.
Telepono ni Minggyo. Baka nagkamali lang ng tawag, nasa bahay din naman siya. Kung may kailangan siya, bababa na lang siya. Minggyo, hoy hoy, Minggyo, Minggyo. Minggyo, ayos ka lang ba? Minggyo, Minggyo, hindi ka pwedeng mapahamak, Minggyo, Minggyo, hoy hoy hoy. 120 ba to? Oo, padalhan niyo ako ng ambulansya. Oo, sa Dongho Villa number 1, opo. Doktor, nakikiusap po ako, iligtas ninyo ang anak ko. Hindi pa niya nahihintay ang kapatid niya, ayaw niyang mamatay. Anumang gasto sa gamot, anumang mamahaling gamot, hindi problema, mayaman na kami ngayon. Nakikiusap po ako, iligtas ninyo ang anak ko, sige na. Nagkasundo kaming sabay naming hihintayin si Chudge Ian umuwi. Ginoong Siyang, Ginang Siyang. Wala nang magagawa ang ospital. Samahan ninyo na lang si kuya. Baka hindi na siya umabot ng hating gabi. HMM. Mula ngayon, siya na ang kapatid mo, HMM, haha, tingnan mo. May kapatid na ako. Napanaginipan ko si baby. 1 taon. Sa wakas, pumayag na si baby na magpakita sa panaginip ko. Hintayin ninyong umuwi si Bunso. Ikaw at si Papa, mag-ingat kayo sa kalusugan ninyo. Bingyo, kapit lang, bingyo. Tapos, pakisabi kay Bunso para sa akin. Diyos ko, ito ba ang parusa mo sa akin? Professor Zhu, sa loob ng 1 taon, naging matagumpay ang pag-unlad ng teknolohiya sa human cryopreservation experiment. Pero ayon sa frontline experimental data, maaaring magkaroon ng amnesia ang tao pagkatapos magising. Para kay Chudge Ian, ang maalala ang masasaklap na alaala ng nakaraan ay maganda ring bagay. Pinakabagong balita, si Siyang Minggyo, ang panganay na anak ng pamilya Siyang, ay pumanaw kamakailan sa ospital. Siya ay 31 taong gulang. Ang kanyang ama, si Siyang Hongjang, ay labis na nalungkot, nahimatay, at isinugod na sa emergency room. Ayon sa aming nalaman, kaarawan ngayon ni Siyang Chudge Ian, ang bunsong anak na babae ng pamilya Siyang. Dalhin mo sa ospital ang gamot sa kaha de yero ko. Ibigay mo kay Haohui. Oo, para kay Siyang Hongjang gamitin. Diretsuhin mo na. Professor Zhu, ang voluntaryo para sa teknolohiya ng human cryopreservation ay si Siyang Chudge Ian, ang bunsong anak na babae ng mga Siyang, tama ba? Paano mo nahulaan? Kahit na sa mga nakaraang taon, pinoprotektahan ng mabuti ng pamilya Siyang ang kanilang bunsong anak na babae. Bihira na siyang lumabas sa publiko, pero sa nakikita kong kilos ninyo, nahulaan ko na. Pero ang ipinagtataka ko ay, kung may galit kayo sa pamilya Siyang, bakit ninyo pa binigyan ng espesyal na gamot si Ginoong Siyang? Dahil gusto kong mabuhay ang pamilya Siyang hanggang pagkatapos ng 49 na taon. Para makita nila ang anak nilang may amnesia. Puno sila ng pagsisisi at gustong humingi ng tawad. Pero wala nang maalala si Chudge Ian. Hindi ba't napaka-interesante noon? Si Professor Zhu ay tunay ngang angkop sa kanyang pangalan, mahilig manakit ng puso. Nalaglag ang anak na babae. Namatay ang anak na lalaki. Pagkatapos, hindi ka pwedeng mapahamak, kung hindi, anong gagawin ko mag-isa? Doktor, kumusta na po ang asawa ko? Hindi maganda ang kalagayan ni Ginoong Siyang. Pero alam kong may isang espesyal na gamot na makakatulong kay Ginoong Siyang na malampasan ito. Gamitin ang espesyal na gamot. Basta't magiging ligtas si Hongjang sa huli. Kahit milyon-milyong halaga ng espesyal na gamot, kaya naming bilhin.
Ginang Siyang, baka nagkakamali po kayo. Hindi sa ayaw kong bigyan ng gamot si Ginoong Siyang. Pero ang gamot na ito ay hindi nabibili ng pera, hindi ko nga alam kung nasaan ito. Ah, Ginang Siyang. Ako na lang ba mag-isa ang natira sa pamilyang ito? Na maghihintay sa pagbabalik ni Judge Ian. Meron akong espesyal na gamot dito. Espesyal na gamot nga ba talaga? Buksan mo, tingnan natin. Hi, espesyal na gamot nga talaga ito. Kung gayon, mauuna na ako. Sino ang nagpadala sa iyo? Magkano itong gamot? Sabi ni Professor Zhu, maaaring ibigay sa inyo ang gamot ng libre. Pero pinapasabi niya sa inyo at kay Chairman Siyang ang isang bagay. Sabi ni Professor Zhu, maaaring ibigay sa inyo ang gamot ng libre. Pero pinapasabi niya sa inyo at kay Chairman Siyang ang isang bagay. Hindi pa bumabalik si Binibining Siyang. Kailangan ninyong mabuhay ng maayos, opo. Pakisabi sa inyong Professor Zhu. Salamat sa pagliligtas niya sa aming buhay. Ako at si Hongjiao. Mabubuhay kami ng maayos. Hihintayin namin ang pag-uwi ni Judge Ian. Sige, ipararating ko Palem. Ha ha ha. Tumahimik ka. Kailan ka kaya uuwi? Ha ha ha. Hongjiang. Buhay pa ako. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Siyempre buhay ka pa. Ang espesyal na gamot na ipinadala ni Zhu Xian ang nagligtas sa iyo. Sinabi niyang mabuhay tayo ng maayos. Umuwi siya. Kanina, napanaginipan ko. Napanaginipan kong sabay na umuwi ang anak nating lalaki at babae. Pa. Nahanap ko na si Bunso pa, nandito kami para ipagdiwang ang birthday mo. Haha. Sige. Sabi nila, ipagdiriwang daw nila ang birthday ko. Pero umalis na naman sila. Kung mas maaga lang akong nagpa-tissue typing. At nagpa-kidney transplant kasama ang anak ko. Hindi sana masisira ang katawan niya nang. Hindi na rin sana lumayas ng bahay ang anak nating babae. Sige na, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Kailangan mong alagaan ng mabuti ang iyong kalusugan. Dadalhin pa natin ang kabutihang loob ng ating anak na lalaki. Hintayin natin ang pag-uwi ng ating anak na babae, hoy. Kailangan nating mabuhay ng maayos. Lumabas para umuwi. Si Dr. Joe ay dumating na naman para sa medical check-up ni General Siang, oo. Ang bilis naman niyang gumaling. Halos magaling na ang kanyang katawan. Kapag nakikipagtulungan sa paggamot, syempre mabilis gumaling. Sabi mo, nagmamadali siyang lumabas ng ospital para hintayin sa bahay ang kanyang panganay na anak na babae. Pero matagal na siyang nawawala at walang balita, talaga bang mahihintay pa siya? Sino ang nakakaalam niyan? Hi. Matandang Ginoong Siya, ilang araw na ang nakalipas, narinig ko na ipinagkatiwala nyo na sa iba ang pamamahala ng inyong kumpanya. Nagretiro na raw kayo sa likod ng mga eksena. Ito ba ay dahil sa mga kadahilan ng pangkalusugan? Matanda na kasi. Kaya ipinagkatiwala ko na sa iba ang kumpanya. Aba, kami ng aking asawa. May mas mahalaga kaming gagawin. Maaari niyo po bang ibahagi? Biglang nawala ang anak kong babae, at mula noon ay wala ng balita. Pero sinabi niyang babalik siya. Mabubuhay kami ng maayos. Hintayin siyang umuwi. Oo nga, bawat taon ay nagpapa-interview kami sa programa. Para lang makita ng anak kong babae, pasensya na, sandali lang. May interrupting news, matagumpay ang Human Cryopreservation Technology. Ang mga voluntaryong sumali sa eksperimento noon ay nagising na. Sige, naintindihan ko na.
Kakatanggap lang ng balita, ang Human Cryopreservation Technology na isinagawa 50 taon na ang nakalipas ay naging matagumpay na. Hindi ko alam kung napag-isipan na ninyong dalawa ito. Itong Human Cryopreservation Experiment. Si matandang Ginoong Siang ay sumailalim sa kidney transplant 50 taon na ang nakalipas. Ang kanyang katawan ay hindi tulad ng karaniwang tao. Kung sasali sa eksperimentong ito, maaaring humaba pa ang kanyang buhay. Kung ganoon, mag-aalala ako. Kung sasali ako sa eksperimentong ito, paano kung bumalik ang anak kong babae? Ang anak kong babae, 50 taon na ang nakalipas. 50 taon na ang lumipas. Ang anak kong babae ay 71 taong gulang na ngayong taon. Kapag pinalampas ito, habang buhay na kaming hindi magkikita tungkol sa inyong anak na babae, mayroong isang bagay na kailangang ibigay sa inyo. Ano iyon? HMM. Sabi ng nagbigay, ito raw ay mula sa isang babaeng nagngangalang Zoo. Pinapabigay niya ito sa inyo. Sabi niya, narito raw ang sagot na hinintay niyo sa loob ng 50 taon. Liham. Bilisan mo, buksan mo at tingnan. Bubuksan ko na. Ano? Ang voluntaryo sa Human Cryopreservation Experiment ay si Choj Ian. Sinabi ng pamilya Cho na babalik siya. Paano siyang makakasali sa Human Cryopreservation Experiment 50 taon na ang nakalipas? Kapag napatawad na kayo ni Choj Ian, kusa siyang babalik. Totoo ba ang sinasabi mo? Pero hindi ko alam kung gaano katagal kayo maghihintay. Maaaring 1 taon. Maaaring 10 taon. Maaari ring 50 taon. Noon pa man ay naghinala na ako na si Choj Ian ang nasa cryopreservation experiment. Lalo pat ayaw kong maniwala sa kanyang pag-alis, ayaw kong ungkatin pa. Nagpahiwatig na rin si Choksen. Matagumpay ang eksperimento. Hindi kaya nagising na si Choj Ian? Oo. Kung gayon, makikita na natin siya. Makikita ko na ang aking anak na babae, mabuti. Halika, puntahan natin ang ating anak na babae. Mahal, dahan-dahan. Mahal, naku, Ginang Siyang, mahal, anong nangyari sa iyo? Ginang Siyang, matandang Ginoong Siyang. 3 araw at 3 gabi nang walang malay ang inyong asawa. Kung hindi pa siya gising ngayong araw. Umalis ka. Hindi ako maaaring mamatay hanggat hindi ko pa nahahanap ang aking anak na babae. Ngayong nagising na ang inyong asawa, dapat ay wala ng problema. Kung mayroon pang ibang sitwasyon, tawagan niyo lang ako anumang oras. Salamat sa abala, sige. Mauuna na ako, sige. Tawagan mo si Choksen. Tanungin mo siya kung nasaan si Choj Ian. Wala na akong gaanong oras. Hello, ako si Chairman Siang. Nais niyo po bang makausap ang aking ina na si Zuzin? Ikaw ba ang nagbigay ng telepono sa kanila? Paumanhin, Chairman Siang, pumanaw na po ang aking ina. Ang dokumentong nakita ninyo sa programa ay ipinabigay niya sa akin bago siya pumanaw para ibigay sa inyo. No, pumanaw na ang iyong ina. Kung gayon, paano si Choj Ian? Nasaan ang aking anak na babae? Ang kinaroroonan ni Binibining Siyang ay classified information ng eksperimento. Kahit na malaman ko, hindi ko ito maaaring sabihin sa inyo. At dahil sa mga side effect ng Human Cryopreservation Experiment, malamang na magkaroon siya ng amnesia. Makalimutan ng lahat bago ang eksperimento. Naghintay ng 50 taon, pero hindi makita ang aking anak na babae. Ano na ang gagawin natin? Kapag gumaling na ako, sabay tayong darating doon.
Naniniwala ako na kung may tadhana, tiyak na mahahanap natin ang ating anak na babae. Tapos na ang pagkukulay ng inyong tela. Oh, ate, ang ganda naman ng pagkakakulay mo sa tela syempre. Ako kaya ang pinakamatalino mong kapatid na babae. Sige, magpicture muna tayo para may rekwerdo. Sige, 3, 2, 1, cheese. Hahaha, halika kuya, tumayo ka sa gitna ni na tatay at nanay. Sige. Sige, 3, 2, 1. Tingin sa camera. Tapos na ang pagkuha ng inyong mga litrato, kapag na-develop na at hindi kayo nasiyahan. Magpipicture ulit tayo nanay, gusto ko ng maliit na cake nay, gusto ng kapatid na babae ng cake. Bilihan natin ng cake si ate. Ikaw ang pinaka-spoiled sa kapatid mong babae. Hahaha, Tara na nay, alis na kami. Tara na, ang saya talaga. Wala na ang anak nating babae. Maraming taon na tayong hindi nagpipicture. Pumasok tayo at tingnan natin. Sige, tara na. Maligayang pagdating sa inyong dalawa. Anak, nay, sa wakas natagpuan na kita. Anak, hinintay ka namin ng 50 taon, hinanap kita ng 50 taon. Hindi ko akalaing dito kita makikita. Baka po nagkakamali kayo. Hindi po ako ang anak ninyo. Hindi tayo naaalala ng anak natin. Siguradong nagka-amnesia siya. Huwag kang mag-alala. Ang sinabi sa atin ng anak na babae ni Zoo ay posibleng magka-amnesia. Hindi ito tiyak. Isa pa. 50 taon na ang lumipas, matatanda na tayo. Siguradong hindi niya tayo makikilala. Tama, siguradong ganoon nga. Kung gusto nyo, ipakikilala ko muna sa inyo ang aming pagawaan ng tina. Pagkatapos, kapag naturuan ko na kayong magtina ng tela, kukunan ko kayo ng litrato para maging rekwerdo. Kunan ng litrato. Oo nga pala, may litrato. Ito ang ating family picture. Ako ang tatay. At ito ang mga pulsaries na tinahi mo para sa amin. Oo, 3 piraso lahat. Isang taon pagkatapos mong umalis. Pumanaw na ang kuya mo. Ang kanyang pulsaries ay lagi naming daladala. Anak, naalala mo na ba ang mga ito? Ako. Hindi po talaga ako ang inyong anak, pasensya na po. Noon, para makapag-donate ng kidney sa kuya mo. Nagkaanak kami ng nanay mo sa iyo. Dahil natatakot kaming hindi ka pumayag mag-donate ng kidney, kaya itinago namin ito sa iyo. Anak, alam naming nagkamali kami ng tatay mo. At kami rin ay nagsisisi na sa loob ng 50 taon. Pati ang kuya mo. Pati ang kuya mo, pumanaw na may pagsisisi sa iyo. Sabi niya, may utang siyang isang sorry sa iyo. Anak, hindi kami umaasa ng tatay at nanay mo sa iyong kapatawaran. Maaari mo kaming saktan, maaari mo kaming murahin. Pero, hindi mo naman kami maaaring itakwil, di ba? Handa ka na ba kaming kilalanin? Pasensya na po, paumanhin na antig lang po ako sa kwento ninyo. Kung ako po ang anak ninyo, at malaman kong hinintay nyo siya ng ganito katagal. At nagsisisi pa kayo ng husto, naniniwala akong tiyak na patatawarin niya kayo. Pero ikaw nga ang anak naming si Xiao Chao-Jian. Nako, hindi po talaga ako si Siyang Chao-Jian. Ako po si Pu Xiangzhen. At ulila po ako. Pu Xiangzhen. Hindi makikipagkita.
hindi makikipagkita pala kaya pala ang ating anak. Sa puso niya pala ay ayaw niya tayong makita. May paraan ako. Ah, pasensya na po. Kanina, sobrang miss na namin ang aming anak. Kaya kami nagkamali ng akala. Ay, oo nga pala. Ito po ang aking calling card. Gusto ko po sanang imbitahan kayo sa aming bahay para turuan kaming magtina ng tela. At saka para kunan na rin kami ng litrato pupunta. Sa villa ninyo po. Kahit magkano, sabihin nyo lang. Kung ganoon po. Sakto, may oras po ako bukas. Bakit hindi na lang bukas? Ha, sige, sige, sige. Anak, sana pag-uwi mo at makita mo ang pamilyar na kapaligiran. Maalala mo ang mga nakaraan. Ginoo, Ginang, dumating na po si Binibining po. Halika, halika, pasok. Binibining po, hindi ba't parang pamilyar sa iyo ang lugar na ito? Wala naman akong nararamdamang pamilyar. Kasi dati, madalas akong pumunta sa bahay ng mga kliyente para sa home visit. Pero bihira akong makakita ng bahay na kasing ganda ng disenyo, kakaiba, at elegante ng sa inyo. Talaga, salamat sa papuri, Binibining po. Haha, pasok, maupo ka. Pasok, maupo ka. Ay. Salamat. HMM. Ang sarap ito ang paboritong kainin ng anak kong babae, mga organikong gulay. Noong nagsara ang farm, para makakain pa rin siya ng ganitong organikong gulay, binili ng tatay niya ang farm. Binili ang farm. Bago pa mabili ang farm, iba-iba ang panlasa namin sa bahay itong anak ko. Araw-araw niyang pinag-aaralan itong organikong tanim niya tinikman niya ng tinikman, itinanim niya ng itinanim. Sa wakas, nakahanap din kami ng angkop para sa amin, itong healthy farm na ito hahaha. Oh. Ang mga gulay ngayon ay paborito ng aking anak na babae. Binibining po, tikman mo. Mayroon ka bang pakiramdam na parang natikman mo na ito dati? Wala naman po. Kasi, hindi pa po ako nakakatikim ng ganito kasarap na organikong gulay talaga. Opo, at halata rin naman po na mataas ang standard ng inyong anak na babae sa kalidad ng gulay. Kaya, para makakain siya ng ganito kasarap na organikong gulay, siguradong mahal na mahal niya kayo, di ba? Mahal na mahal niya kami. Kami ang nagtulak sa kanya palayo ng palayo. Oo nga pala, Binibining po, dito sa taas. May isang silid ng regalo na iniwan ng anak kong lalaki para sa kanyang kapatid na babae. Maraming bagay dito, baka makatulong sa iyong photography. Halika, dadalhin kita sa taas para tingnan, sige. Grabe, ang gagandang regalo. Ang swerte naman ng anak ninyong babae halatang mahal na mahal siya ng kuya niya. Noong nandito pa siya, talagang malapit sila ng kuya niya. Parang nakita ko na dati ang kwintas na ito. Hindi kaya sa wakas ay naalala mo na. Parang may dati akong kliyente na nagsusuot ng ganitong kwintas. Ito ay Global Limited Edition. Kaya tandang-tanda ko ito. Oo nga pala, Ginang Siyang, ano po yung gusto niyong sabihin kanina? Wala naman. Binibining po, kung gusto mo itong kwintas, iyon na hindi. Ginang Siyang, masyadong mahalaga ang kwintas na ito. Pag-usapan na lang natin kung saan tayo kukuha ng litrato. May naiisip po ba kayong dalawa? Itong si Binibining po, mayroon po ba kayong mungkahi? Yung pagpasok pa lang. Oo, at saka,
napakaganda nitong kunan ng litrato, doon na lang kaya tayo. Sige, sa hardin na tayo. 321. Cheese, hahaha. Binibining Park, ano po iyon? Pamilyar ka pa ba rito? Ah, ang ganda-ganda nga po rito, tamang-tama para sa picture taking bawat halaman at puno sa hardin. Ay ang anak po naming babae mismo ang nagdisenyo. Pero ngayon, wala na siyang maalala ni Isa. Baka hinding-hindi na niya tayo maalala. Sa ganitong edad na namin, na makita pa namin muli ang aming anak, kontento na kami kayo pong dalawa, napag-isipan niyo na po ba kung saan kayo magpapakuha ng litrato? Dito na lang po. Sige po. Binibining Chow, ano pong problema? Ah, hindi mo naman po siguro iisiping malas ito, no? Nako, bakit naman po? Saka nakita ko po kanina yung litrato na hawak ng matanda. Nandoon din po ang anak ninyong babae, isama na po natin sa kuha, para maituring na ring family picture. Haha, sige po, tingin sa camera, ngiti. 3, 2, 1, cheese. Cheese. Ginang Siyang, heto na po ang mga litrato ninyo, na-develop na. Ito na ang balanse ng bayad sa iyo. Ginang, parang sobra po yata ang binigay ninyo ngayon po kasi. Kaarawan kasi ng anak kong babae ngayon. Pwede ka bang magpaiwan? Para samahan kaming matandang mag-asawa na mananghalian. Ito lang po talaga ang hiling namin, sana ay, hindi, baka abala pa. Talaga pong hindi ako makakapayag ngayon, ganito na lang po, sa ibang araw na lang, sa ibang araw po, pangako, sasamahan ko po kayong dalawa kumain. Yung sobrang bayad po, dito ko na lang iiwan ha. Paalam na po. Binibining Park, Binibining Park. Mahal. Ang anak natin nagbalik na siya, oo. Itay, inay. Nandito na po kami para sunduin kayo pauwi. Oh. Haha. Gusto mo ba si baby sister? Haha. Mahal, dahan-dahan. Gustong-gusto ni Mingyu ang kapatid niyang babae. Alam niya ang mga plano natin. Siguradong hindi siya papayag. Maghanap pa kaya tayo ng ibang mapagkukunan ng kidney? Hindi na kailangang maghanap pa. Kahit na mag-match pa sila. Wala nang mas babagay na kidney donor kaysa sa tunay na magkapatid. Pero si Choj Ian, kapapanganak pa lang. Ang gawing organ donor ang isang sanggol na wala pang isang buwan. Hindi ba masyadong malupit iyon? Kung gayon, hintayin na lang natin siyang lumaki bago isagawa ang transplant para kay Mingyu. Hahaha, Mingyu. Maganda ba si baby sister? Maganda, tapikin mo si baby sister haha. Gusto mo ba si baby sister? Kuya, naaprubahan na ang aplikasyon ko para mag-aral sa ibang bansa. Gusto ko, pagkatapos ng ika-21 na kaarawan ko, aalis ako para mag-aral ng medisina sa ibang bansa. Para pagbalik ko, matutulungan ko si tatay sa mga problema niya at sa pamamahala ng kumpanya. At magagamot ko pa ang mga sakit ng pamilya natin. Ang cervical spondylosis ni tatay, ang frozen shoulder ni inay, pati na rin ang migraine mo, kuya. Itigil niyo na yan habang maaga pa. Hinding-hindi ako papayag na ang kapatid ko ang magiging donor para sa kidney transplant ko.
Tigil nyo na yan habang maaga pa. Hinding-hindi ako papayag na ang kapatid ko ang magiging donor para sa kidney transplant ko. Anak, kumalma ka muna para rin naman ito sa ikabubuti mo, sabi ng doktor. Na kapag sa pagitan ng magkapatid ginawa ang kidney transplant, mas mataas ang tsansa ng tagumpay. Sa ganoong paraan, mas maliit ang posibilidad ng rejection ng katawan mo pagkatapos ng operasyon. Mas hahaba pa ang buhay mo. Kung ang kapalit ng pagpapatuloy ng buhay ko ay ang pananakit sa kapatid kong babae, mas gugustuhin ko pang mamatay na lang kaysa mabuhay pa ng ilang taon. Ang anak natin, pagkatapos niyang maoperahan sa kidney transplant. 1 taon pa lang ang lumipas. Wala na siya. Ang anak naman nating babae, hindi natin alam kung saan nagpunta. Ayan, masaya ka na. Anong karapatan mong sisihin ako? Hindi ba't noon, dahil sa sobrang takot mong mamatay, pinik mo ang resulta ng tissue matching report? Huwag mong kalimutan na ang pagkakaroon natin ng anak para maging donor sa kidney transplant ng panganay natin ay pareho nating pinagkasunduan. Hahahaanhaw. Lahat ng ito ay parusa na sa akin. Mas mabuti pang ang hinding-hindi na umuwi ang anak nating babae. Para hindi na niya makita itong napakamakasarili niyang ama ang hindi na bumalik, ayos lang. Hahaha. Mas mabuti pang ang kalimutan na lang niya ng lubos ang lahat tungkol sa pamilyang ito. Baka po nagkakamali kayo. Hindi po ako ang anak ninyo. Siguro, mas mabuti pang huwag na nating istorbohin ang anak natin. Hindi na niya naaalala ngayon ang masasakit na pangyayari mula pa noong 50 taon na ang nakalilipas. Maayos naman siyang namumuhay ng mag-isa. Kung may amnesia siya, hayaan na lang natin. Hindi pwede dapat kong gawin ang lahat para maalala ng anak natin ang kanyang pamilya. Noong kapapamanaw pa lang ni Mingayo, nakipag-away ka sa akin. Sinabi mo na mas mabuti kung hinding-hindi na babalik ang anak nating babae. Ngayon, nagkatotoo ang sinabi mo. Sige nga, talagang nawalan na ng alaala. Tapos ngayon, gustong-gusto mo namang ibalik ang mga alaala niya, ako naman. Basta, kailangan kong makahanap ng paraan para maibalik ang mga alaala niya. 321 cheese. Hahaha, ayos na. May iba pa po akong lakad, kaya mauuna na po ako, ha? Hong Zhao. Nagkamali ka na naman. Nilaibot na ng anak natin ang buong bahay. Lahat ng lugar na pwedeng puntahan, napuntahan na niya. Pero wala pa rin siyang anumang naalala. Buong buhay kang naging matigas ang ulo. Isang maling hakbang, sunod-sunod na pagkakamali. Wala na tayong gaanong natitirang panahon. Malapit na nating makasama ang anak nating si Mingayo. Nagsisisi ka ba? Mingayo, anak, gusto mo ba ng kapatid na babae o lalaki? Gusto ko po ng kapatid na babae. Bibilhan ko po siya ng maraming magagandang bestida. Lagi po akong magiging mabait sa kanya, hahaha. Ano naman ang gusto mong ipanggalan sa kapatid mong babae? Siyang Choj iyan. Kayong mag-ama, talagang pareho kayo ng iniisip pati pangalan, nagkataon pang iisa ang naisip ninyo. Hahaha. Kung sakaling ang magkakaroon tayo ng anak na babae, siyang Choj iyan ang ipapangalan natin sa kanya. Hahaha. Choj iyan, dali, dali. Noong nakaraang birthday mo, dito ka rin nagpa-picture. Ngayong 21 ka na, dito pa rin tayo magpipicture. Hindi ka ba nagsasawa? Ang magpa-picture po kasama kayo, hinding-hindi ako magsasawa. Ngayon, kaarawan ng kapatid mong si Choj iyan, dapat pakinggan natin siya. Halika. Sandali lang po, hintayin niyo ako, ha?
3, 2, 1 cheese. Kung maibabalik lang ang lahat. Marahil, naging isang masayang pamilya sana tayo. Ang pagiging magkadugo ay kayang humubog muli ng mga organo. Ngunit hindi nito kayang buuin muli ang nasirang ugnayan ng pamilya. Kung ang pag-ibig ay naging parang isang specimen na nagyelo, mahihirapan na itong umusbong pa sa paglipas ng panahon. Sana ang init sa bawat tahanan ay manatili sa mga sandali ng pagyayakapan. At hindi mamuo bilang yelo na mahirap ng tunawin habang buhay. Naamin ko ang aking pagkakamali. Pero hindi ako nagsisisi. Nangyari na ang lahat. Ano pa ang silbi ng pagsisisi? Kung maibabalik lang ang lahat. Ano kaya ang gagawin mo, ha? Kung maibabalik lang ang lahat. Ang pasyente ay mayroong pambihirang sakit sa bato. Kailangan siyang sumailalim sa kidney transplant surgery. Pwede akong mag-donate ng kidney. I schedule agad ang kidney transplant. Mister, kumalma po muna kayo. Bukod sa hindi pa po pinapahintulutan ng kasalukuyang kondisyon ng pasyente ang kidney transplant. Hindi pa po kayo dumadaan sa tissue matching, kaya hindi pa tiyak kaya ko po yan. Siguradong magiging successful ang matching, Kung Jiang. Kailangan ka pa ng kumpanya para asikasuhin ang lahat. Mula ngayon hanggang sa gumaling ako at makalabas ng ospital. Lahat ng karapatan sa pamamahala at pagdedesisyon sa kumpanya ay ipinapasa ko sa iyo. Ako naman ay magpapa-admit sa ospital para magpagaling at ihanda ang aking katawan para may sigaw sa lalong madaling panahon ang kidney transplant. Bakit ka biglang nagbago? Ayoko nang magkamali pa ulit. Hong Jiang, sa wakas gising ka na. Kumusta na ang anak natin? Huwag kang mag-alala, gising na ang anak natin. Hong Jiao, may magandang balita ako para sa iyo. Buntis ako.